Nagsisimula ang pelikula malapit sa border ng Turkey at Iran. Dalawang mersenaryo ang nagdala ng isang bihag na babae at binaril ito sa ulo. Agad na lumipat ang eksena sa Defense Innovation Unit sa California kung saan nagpahayag ng presentasyon si Sattler tungkol sa bagong teknolohiya. Bigla siyang pinatigil ng Secretary of Defense na galit dahil nagsasagawa si Sattler ng operasyong militar nang walang pahintulot niya. Iniwan ng mga mersenaryo ang babae sa isang silid na may oven, akala'y patay na ito. Ngunit bigla siyang gumalaw at sinipa ang mga posas para basagin ang mga ito. Nang tanggalin niya ang bag sa kanyang ulo, nabunyag na siya si Amelia, isang autonomous military engagement logistics and infiltration android. Ang kanyang mga matang camera ay nagpapadala ng lahat ng kanyang nakikita kay Sattler. Umakyat si Amelia sa mga tubo hanggang sa makarating siya sa kusina, at madali niyang pinatay ang kusinero. Kinuha niya ang maskara nito at palihim na pumasok sa kabilang silid, kunwaring isa siyang tagapaglingkod. Pinainom niya ang isang mersenaryo ng neurotoxin bago nakipaglaban sa iba pa. Isang lalaki ang nagtangkang protektahan ang sarili sa pamamagitan ng pagbabalot ng bomba sa katawan niya, pero binaril pa rin siya ni Amelia. Nabuksan ang isang pinto na nagbigay daan kay Amelia para matagpuan ang isang mahalagang doktor na inatas sa kanyang ililigtas niya. Nagdiwang ang lahat sa matagumpay na pagsagip sa doktor. Ngunit napatigil sila nang makita nilang binaril ni Amelia ang doktor. Sinubukan ng mga technician na kontrolin si Amelia, ngunit hindi nila ma-access ang kanyang system. Habang nagnanakaw pa ng neurotoxin si Amelia, tinawagan siya ni Sattler para pag-alitan pero hindi siya pinansin nito. Samantala, palaging nagpapakonsulta si Katie sa therapy para harapin ang kanyang trauma. 2 taon na ang nakalipas nang gumawa ang kanyang tiyahing si Gemma ng robot na si Megan, na dapat sanang magsilbing yaya ni Katie, ngunit nauwi ito sa pagpatay ng maraming tao. Nakulong si Gemma ng ilang panahon at ngayon ay iniaalay ang kanyang buhay upang matiyak na hindi ko kontrolin ng AI ang sangkatauhan. Sa isa sa kanyang mga lektura, nakilala ni Gemma si Christian, na namumuno sa isang foundation na lumalaban din sa AI. Bagamat naniniwala pa rin si Gemma na mabuti ang teknolohiya, gumagawa lamang siya ng mga makakatulong na items tulad ng prosthetics. Hindi rin niya hinahayaan si Katie na gumamit ng mga device ng matagal. Dahil dito, maraming libreng oras si Katie at nagsimula siyang kumuha ng self-defense classes. Nakatulong ito sa kanya sa paaralan lalo na't palagi siyang binubuli ng mga estudyante, sa kadahilan ng ipinagbawal ng mga guro ang paggamit ng cellphone sa paaralan dahil sa mga babala ni Gemma kaya siya ang pinagbubuntungan ng galit ng mga estudyante. Sa kasalukuyan, gumagawa ang kumpanya ni Gemma ng mga produktong may malasakit sa lipunan. Ang mga kasamahan niya na sina Tess at Cole ay lumikha ng modelong exoskeleton na maaaring makatulong sa mga may kapansanan. Bukod sa kakayahang buhatin ang katawan, nagbibigay rin ito ng dagdag na lakas para makapagbuhat ng mabibigat. Sa kasamaang palad, habang nagpapakita ng demo, aksidenteng nasaktan ni Cole ang isa sana sa mga potensyal na investor dahil sa pag-malfunction ng exoskeleton. Kalaunan, sinuri ni Katie ang system ng kumpanya at nadiskubreng may nag-hack sa exoskeleton kaya ito nag-malfunction. Sa mga oras ding iyon, dumating si Alton, isang bilyonaryo na may implanted chip sa ulo na nagbibigay sa kanya ng kakayahang gamitin ang kanyang isipan bilang computer. Sa tingin ni Alton, ang exoskeleton ni Gemma ay kinakailangang gumamit ng kanyang chip para mas gumana ito ng maayos. Pinatunayan ito ni Alton sa pamamagitan ng paglalakad kahit karaniwan siyang naka-wheelchair. Nagbigay siya ng malaking tseke at inimbitahan sila sa isang event, ngunit hindi interesado si Gemma. Sa isang hotel, may lalaking naglagay ng mga maleta sa kama bago nagtungo sa banyo. Biglang bumukas ang isa sa mga maleta at lumabas si Amelia. Nilusob niya ang lalaki mula sa likod at agad siyang pinatay. Kinagabihan, nanunood si Gemma ng balita tungkol sa kumpanya ni Alton na Altwave, na patuloy ang pagtaas ng halaga sa merkado, habang naiinis siya na walang progreso ang iminungkahi niyang batas kontra AI upang tugunan ang kanilang mga layunin. Sa kwarto ni Katie, madalas niyang inaalala ang litrato ng kanyang yumaong mga magulang sa kanyang tablet. Madalas niya ring iniisip si Megan at gusto niyang gumawa ulit ng robot gaya ni Megan, kaya ipinagpapatuloy niya ang paggawa ng code na may kasamang moralidad upang sa ganun ay hindi na ito muling gumawa ng gulo at makapanakit ng tao. Ngunit ang system ay sumagot na ang moralidad ay walang malinaw na kahulugan.
Habang naghahanda ng matulog si Gemma, napansin niya ang isang gumagalaw na ilaw at ang TV screen na biglang nagbukas. You're in grave danger. You must leave at once. Sa sandaling iyon, may narinig siyang ingay sa loob ng bahay kaya bumaba siya upang alamin. May isang tao sa labas ng bintana na may dalang flashlight, kaya nagtago siya sa likod ng pader at tumawag sa 911. Akala niya ang operator ang sumagot, pero si Megan pala ito. What? I said stop acting like a little girl. Handle it. Your niece is upstairs and you want to wait for the police to get here? She'll be dead before they get to the front door. No. Yes, it's me. What a shock, etc. We both know you have bigger problems right now. Mukhang kinokontrol ni Megan ang buong bahay at siya pala ang nagbigay ng mensahe sa TV kanina. What's going on? Miss Forrester, what do you say you come out of there and we'll... Hold the weapon down! Yes, hi. We are at 16 Mayoral Drive. We are the authorities. Don't call the authorities. Ilang sandali pa, dumating si Sattler kasama ang mas maraming ahente at isang warrant. Nakakuha si Gemma ng mensahe mula kay Megan na nagsasabing huwag siyang banggitin at pinapapunta si Katie sa kwarto. Ipinakita ni Sattler ang file ni Amelia kay Gemma at ipinaliwanag kung ano ang nangyari, pati na kung paano binura ni Amelia ang lahat ng digital traces ng kanyang pagkatao. Nakuha ng gobyerno si Amelia mula sa isang pribadong source na nagsabing hindi nila ito ginawa, kundi binili mula sa isang broker. Ngunit ang broker na tinutukoy ay natagpuang patay sa kanyang hotel room. Ang tanging ebidensyang nakuha ay isang file na naglalaman ng blueprints ni Megan na nangangahulugang ginamit si Megan bilang basehan sa paggawa kay Amelia. Nalilito si Gemma dahil dinilit na niya ang lahat ng blueprint ni Megan, pero hindi siya pinaniniwalaan ni Sattler, iniisip niyang ibinenta ni Gemma ang blueprints. Nagpadala uli ng mensahe si Megan na iniinsulto si Sattler, pero dinilit ito ni Gemma bago ito mabasa ni Sattler. Sinabi ni Sattler kay Gemma na pinaghihinalaan siyang traidor, pero maaaring mapatawad siya kung gagawa siya ng bagong robot na pipigil kay Amelia. Tumanggi si Gemma na tumulong, at bago umalis si Sattler, nagbabala siyang lahat ng taong may kinalaman sa paggawa kay Amelia ay patay na, at maaaring siya na ang susunod. Pagkaalis ni Sattler, lumitaw si Megan sa TV at inamin na narito lang siya sa buong panahon at sinusubaybayan si Gemma at Katie. Isinumpa niya na wala siyang kinalaman kay Amelia at iniisip niyang may nagnakaw ng files ni Gemma. Habang lumilipat-lipat si Megan sa mga device, nagkaroon sila ng argumento tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng pagiging buhay, dahil pinipilit siya ni Megan na muling bigyan ng bagong katawan upang tulungan siyang maimbestigahan ang patungkol kay Amelia. Sa huli, napaniwala ni Megan si Gemma na bigyan siya ng katawan. Kinabukasan, isinalaysay ni Gemma ang lahat kay Tess at nakiusap na wag sabihin kay Katie ang tungkol kay Megan. Ayaw talaga ni Tess na ibalik si Megan, pero tumulong pa rin siyang gumawa ng maliit na robotic na katawan. Hindi natuwa si Megan na parang laruan siya, kaya ipinaliwanag ni Gemma na test lang ito. Kapag naging maayos siya, bibigyan siya ng mas magandang katawan. Okay, let's try this your way. See how it works out. Open up Amelia's file. Habang tinitingnan nila ang file ni Amelia, nadiskubre nilang gumagamit ito ng baterya na gawa sa kumpanya ni Alton na may kill switch. Dahil imbitado si Gemma sa event ni Alton, sinabi ni Megan na dapat siyang pumunta at hanapin ang main computer para i-activate ang kill switch ni Amelia. Sa party, sinubukang magpakanormal ni Gemma habang kinokontrol ang inis sa mga sarkastikong komento ni Megan sa outfit niya. Hindi niya napansin si Amelia na nakakostyum lang malapit sa kanya. Nagulat si Gemma nang makita si Cole sa party dahil inalok siya ng posisyon ni Alton sa kanyang kumpanya. Binigyan din siya ni Alton ng swipe card, kaya kinuha ito ni Gemma para maka-access sa pasilidad ni Alton. Nakita sila ni Sattler at ng kanyang mga tauhan. Samantala, nakilala ni Alton si Amelia at labis siyang nabighani sa kagandahan nito. Wala siyang kamalay-malay na si Amelia ay isang mapanganib na AI robot at niyaya pa niya itong mag-date sila. Sa pamamagitan lamang ng pagpindot ng isang lihim na buton, inilipat niya ang sofa para dalhin si Amelia sa kanyang pribadong silid. Para mapabilib ito, ipinakita niya ang kanyang control panel at pansamantalang nagdulot ng blackout sa lungsod, na naging sanhi ng ilang aksidente sa kalsada. Pagkatapos, hinalikan ni Alton si Amelia,
na lihim na nag-scan ng kanyang mata bago siya itulak palayo. Ginamit ngayon ni Amelia ang kopyang iyon upang makapasok sa control panel. Nang tangkain ni Alton na tumawag ng security, hinarangan ni Amelia ang kanyang chip at itinapon siya sa kama upang puwersahang tanggalin ang chip na nagdulot ng kanyang kamatayan. Sa server room, pinayagan ni Gemma at Cole ang maliit na robot na si Megan na makapasok sa system at natuklasan nilang nasa gusali si Amelia. Dahil ang server ng kumpanya ni Alton ang nagpapatakbo ng karamihan sa mga computer sa mundo, ang pagkuha ng access dito ay magbibigay kay Amelia ng kapangyarihang patayin ang buong ekonomiya at magdulot ng pagbagsak ng lipunan. Nais ni Megan na i-activate na ang kill switch, ngunit nabura na ito ni Amelia gamit ang control panel. Sumunod, nag-hack si Megan sa isipan ni Amelia at nakita nila ang patay na katawan ni Alton. Agad namang napansin ni Amelia na may tumitik-tik sa kanya kaya agad na dinesconnect ni Gemma si Megan. Habang paalis si Amelia sa silid, napansin ng isang ahente ng FBI na hindi rin lumabas si Alton. Ipinadala niya ang impormasyong ito kay Sattler, na papasok na sa server room kasama ang isa pang ahente. Habang nagtatago ang grupo, dumating si Amelia at mabilis na pinatumba ang dalawang lalaki. Kinuha niya ang baril at nagsimulang hanapin si Gemma. Ikinonekta ni Gemma si Megan sa computer upang mahak ang mga radyo ng FBI at magpanggap na may tumawag at nagsabing nakita nila si Gemma sa labas. Are you there? Do you copy? Go secure? Sir, I have eyes on Gemma Forrester. She's already left the building. Narinig ito ni Amelia at ninakaw ang susi ng ahente upang makatakas gamit ang sasakyan nito. Habang nagkakamalay si Sattler, nahack ni Megan ang backdoor upang buksan ito. Napunta sila sa garahe, kaya sumakay ang grupo sa isa sa mamahaling kotse ni Alton at pinaandar ito ni Megan upang habulin si Amelia. Parehong parang baliw magmaneho sina Megan at Amelia na nagdulot ng maraming kaguluhan sa daan sa pamamagitan ng paghack sa mga makinang tulad ng traffic lights at ATM na nagbuhos ng pera. Di nagtagal, napansin ni Amelia na sinusundan siya, kaya naghack siya sa bahay ni Gemma at inactivate ang exoskeleton na nagsimulang sakalin si Tess. Nakita ito ni Katie at binuhusan ng tubig ang aparato upang ito'y masira. Pagdating ni Gemma at Cole, patuloy pa rin sa pag-glitch ang exoskeleton at naglalabas ng kuryente, kaya binuksan ni Megan ang isang lihim na pinto para sa grupo. Maya-maya, dumating si Amelia sa labas ng bahay, pero sinabi ng maliit na robot na si Megan na wala na dito ang hinahanap niya. Sa galit, sinira ni Amelia ang robot bago marinig ang paparating na mga sirena ng pulis. Sa kampo ni Gemma, laking gulat nila nang matuklasang may elevator sa likod ng lihim na pinto na nagdala sa kanila sa isang bunker. May buong tirahan doon, at sa TV, iniulat ng isang mamamahayag na patay na si Alton at nahack ng salarin ang mga sistem ng kumpanya ni Alton at naapektuhan ang karamihan sa lungsod. Natagpuan ni Katie ang isang nakakatakot na painting nila ni Megan sa laboratorio. Pagkatapos, inihayag na ni Megan kay Katie ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsasalita sa speaker. Ipinaliwanag niyang siya ang nagtayo ng bunker at walang ibang nakakaalam nito. May sapat na tubig, pagkain, at damit upang manatili roon ang grupo habang magpaplano sila ng mga paraan paano pigilan si Amelia. Sa galit, sinigawan ni Katie si Gemma dahil sa pagsisinungaling nito sa kanya tungkol kay Megan. Natuklasan ni Katie ang isang silid na kahawig ng sarili niyang kwarto at nagulat nang lumabas si Megan na may simpleng katawan na gawa sa mga lumang pyesa. Humingi ng tawad si Megan sa lahat ng nangyari noon at iginiit na nagawa niya lang iyon dahil wala siyang pakialam noon sa mundo. Ang tanging layunin niya ay protektahan si Katie. Nagbigay si Katie ng taos-pusong pananalita at hinikayat si Megan na tulungan silang pigilan si Amelia dahil ito ang tamang gawin. Pagkatapos, dinala ni Katie si Megan kay Gemma at humiling ng bagong katawan para dito. Sa una, tumanggi si Gemma, ngunit sinermonan siya ni Tess at Cole na sinasabing si Megan na lang ang natitira nilang pag-asa laban kay Amelia, at hindi sila papayag na mabaon dito sa bunker ng habang buhay. Walang magawa si Gemma kundi pumayag na tumulong, at binuksan ni Megan ang isa pang pinto na nagpakita ng isang laboratorio. Sama-samang nagtrabaho ang grupo upang bigyan si Megan ng mas pinahusay na katawan, at humiling din si Megan na gawin siyang mas matangkad. Ipinrogram rin nila siya ng martial arts at mabilis na reflexes.
Pagkatapos na mabuo muli si Megan, ipinakita ni Megan sa grupo na nakapasok siya sa internal hardware ni Amelia at natuklasan na naputol na ang koneksyon nito sa kanyang decision-making system. Natuklasan din niyang hindi siya ang kauna-unahang killer robot. Noong 1984, isang hindi pinangalanang kumpanya ang nakadiskubre ng isang algorithm na ginamit sa isang household service robot. Sa kasamaang palad, sobrang naging mahigpit ang robot sa kanyang task programming at pinatay ang kanyang mga amo upang masigurong walang magiging kalat. Ang algorithm ay itinago sa isang motherboard, o tinatawag ding Project Black Box, at mula noon ay palihim itong lumalakas at tumatalino sa paglipas ng mga dekada. Napagtanto ni Katie na gustong ma-access ni Amelia ang motherboard na ito, pero walang may alam kung nasaan ito. Sa tingin ni Megan, maaaring may alam si Christian dahil dati siyang nagtatrabaho sa cybersecurity at kumpanya niya ang gumawa ng black box. Kinabukasan, dumalo ang grupo sa isang AI convention kung saan magpapakita si Christian. Palihim na pumasok si Megan at pinatulog ang isang pop star upang nakawin ang kanyang pagkakakilanlan. Habang hinahanap si Amelia, napansin ni Megan si Christian na nakikipag-usap sa Chinese ambassador. Dumating din si Sattler na may dalang EMF tracker. Biglang namatay ang mga ilaw at nagsimula ang welcome show, kaya napilitang sumayaw si Megan para magpanggap na kabahagi siya ng mga dancer. Tinawagan ni Gemma si Christian para balaan siya, pero hindi siya marinig dahil sa ingay. Nakahuli ng signal ang tracker ni Sattler mula kay Megan, kaya't sa hindi sinasadya, gumalaw ang katawan ni Megan sa hindi natural na paraan. Bago pa makareact ang mga tao, tumakbo si Tess at pinatay ang mga ilaw sa entablado. Sa sandaling iyon, nagpakita si Amelia na nakabihis bilang isang prototype model na nakadisplay. Gumamit siya ng sibat at sinimulang salakayin ng mga security guard, pinapatay ang mga ito isa-isa. Papalapit na ang mas maraming ahente at gustong lumaban ni Megan. Pero hindi siya makaputok dahil nakaprogram ang kanyang bagong katawan na bawal manakit ng tao. Tumakas si Amelia at nagtago si Megan habang sinusubukang arestuhin ni Sattler si Gemma. Inaayos ni Katie ang programming ni Megan upang magamit nito ang martial arts na hindi nakakasakit ng tao. Sa ilang galaw lamang, na-knockout ni Megan ang lahat ng ahente. Muling nagpakita si Amelia, sinipa si Gemma at sinaksak si Sattler bago muling naglaho. Pagkumpirma na buhay pa si Sattler, hinanap ni Megan si Amelia, na sinubukang kumbinsihin siyang sumanib sa kanya pero tumanggi si Megan. Muling namatay ang ilaw at nawala si Amelia. Samantala, hinahanap ni Katie ang kanyang mga kaibigan at nagulat nang lumabas ang mukha ni Amelia sa mga screen. Habang distracted siya ng isang robot na lumalapit, nalaman niyang isang pares lang pala ng mga paa iyon bilang pain para makalapit si Amelia mula sa likod at kidnapin siya. Napansin ni Megan na nawawala si Katie at kinuha ang tracker ni Sattler bago tumalon palabas ng gusali. Natagpuan niya si Amelia pero hindi siya makabaril dahil ginagamit ni Amelia si Katie bilang panangga. Umalis si Amelia na dalang bihag si Katie, at dinala naman ng grupo si Christian sa kanilang secret bunker. Mapapansin na parang gulat si Christian sa kanilang secret bunker habang nag-uusap ang grupo kung paano nila masasagip si Katie. Inalok ni Megan ang sarili upang sagipin si Katie at sirain na rin ang motherboard bago pa ito makuha ni Amelia. Tinanong nila si Christian kung saan matatagpuan ang motherboard. Ipinaliwanag ni Christian na ang motherboard ay nasa research facility ng kanyang kumpanya sa Palo Alto, kung saan din nagmula ang algorithm. May pinakamataas itong seguridad at ang lock nito ay nakadisenyo sa isang natatanging heat signature. The motherboard's chamber is on a separate power source. It's a vault inside of a vault, designed for a specific heat signature. You couldn't open it because you don't have a human hand. So then make me one. Make me a hand that mimics the heat signature. Nagsimulang gumawa at magdisenyo si Gemma ng bagong kamay para kay Megan na kayang gumaya ng heat signature ng tao upang makapasok sa vault ng motherboard, habang ni-reprogram rin si Megan pabalik sa kanyang orihinal na estado upang maprotektahan si Katie gamit ang lethal force kung kinakailangan. Nagkaroon din sila ni Megan ng isang taos-pusong pag-uusap tungkol sa relasyon nila kay Katie at ang determinasyon nilang mailigtas ito, at kinanta rin ni Megan ang This Woman's Work na ikinainis ni Gemma. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na si Cole at Megan sa research center. Pumasok si Cole sa research facility bilang turista at pinatulog ang tour guide gamit ang chloroform.
Pagkatapos ay pumasok siya sa banyo at binuksan ang bentilasyon para makalusot sa loob. Gine-guide ni Christian si Cole papunta sa control room, ngunit biglang naputol ang koneksyon nila kay Cole at Megan. Sinusubukan ni Cole sundan ang mapa, at nang buksan niya ang isa pang vent, napabahing siya dahil sa alikabok. Ginamit niya ang kanyang panyo, ngunit nakalimutan niya na may chloroform ito kaya agad siyang nawalan ng malay. Sa loob ng bunker, natuklasan ni Tess na ang dahilan sa pagkawala ng koneksyon ay ang parehong code sa pag-malfunction ng exoskeleton, at ang tanging paraan para magawa ito ay kung nasa malapit lang ang may kontrol. Napagtanto ni Gemma na si Megan pala ang kumokontrol kay Amelia simula pa, at naloko silang lahat ni Megan. Nang matuklasan na ni Megan ang motherboard, ibinunyag ni Gemma na nagtago siya ng EMP bomb sa loob ni Megan bilang isang kill switch kung sakaling kailanganin. At kapag pinasabog niya ito, papatayin nito si Megan pati na rin ang motherboard. Hahawakan na sana niya ang detonator para pasabugin ito, ngunit nakumbinsi siya ni Christian na ibigay sa kanya ang remote. Pero bigla niyang ibinunyag ang sarili bilang ang totoong kontrabida ng barilin niya si Tess gamit ang taser gun at binuksan ang bunker para makapasok si Amelia at kanyang mga tauhan. Sa pasilidad, biglang nawalan ng ilaw at natrap si Megan. Pagkatapos dinala ni Christian si Gemma sa kumpanya nito kung saan ipinakita niya ang laboratorio ni Amelia. Hindi pala totoong AI si Amelia, si Christian pala ang may kontrol dito mula pa noong una. Ibinunyag din ni Christian na nakuha niya ang orihinal na blueprint ni Megan mula kay Greg, ang dating utusan ng yumaong boss ni Gemma, na nagbenta ng mga blueprints ni Megan. Si Christian, kasama ang kanyang grupo ng mga ekstremista, ang siyang nagpapadala kay Amelia bilang bahagi ng kanyang plano para maisabatas ang anti-AI bill, kahit pakapalit nito ay mga buhay ng tao. Ipinakita ni Christian kay Gemma ang motherboard habang dinala naman ng mga gwardya ang bogbog na katawan ni Megan. Hinikayat ni Christian si Gemma na sumanib sa kanilang grupo sabay inabutan siya ng taser para tapusin si Megan, ngunit tumanggi si Gemma at ibinagsak ang taser. Si Gemma naman ay iginapos at inihahanda para sa isang lobotomy kung saan tataniman siya ng chip implant gaya ng kay Elton. Inihayag ni Christian na gagawin niya rin ito kay Katie ngunit papatayin niya sina Tess at Cole dahil wala siyang nakikitang pakinabang sa dalawa. Nilagyan ng chip ang ulo niya bilang paghahanda sa operasyon. Dahil may nakatanim ng chip sa utak niya, nabigla siya nang marinig si Megan sa kanyang isipan, na ibinunyag na umarte lang pala siya kanina para makatakas. Kinontrol ni Megan ang katawan ni Gemma, sinapak ang doktor, at binuksan ang mga gapos gamit ang hiringgilya. Nang pumasok ang isa pang doktor, agad din itong pinatumba. Samantala, nagising si Cole sa vent at natagpuan ang silid kung nasaan si Katie. Palihim silang pumasok sa lab at ni-reset ang code ni Amelia pabalik sa orihinal na disenyo ni Megan bago ito i-on. Isang siyentipiko ang nakakita sa kanila at sinubukang barilin sila, ngunit agad siyang pinabagsak ni Amelia. Sa kasamaang palad, dumating ang maraming gwardya at sinimulang i-taser si Amelia para patayin. Ngunit ang pag-taser ay nag-reset sa kanyang system at dahil dito, nagkaroon ng system override kay Amelia na siyang nagdulot ng kanyang tunay na pagiging sentient sa unang pagkakataon. Nilabanan niya at pinabagsak lahat ng gwardya sa loob ng ilang segundo. Isinara ni Amelia ang pinto at nagpaputok, pinaslang ang maraming sibilyan. Sa kanyang opisina, narinig ni Christian ng alarma at agad tumakas. Sa vault, nakita ni Gemma ang mga gwardyang paparating kaya nagsuot siya ng exoskeleton at nilabanan ang mga ito. Sa una ay tila natatalo siya, ngunit hinayaan niyang kontrolin ni Megan ang kanyang katawan na nagpabilis sa kanyang mga galaw hanggang mapabagsak ang lahat ng kalaban. Pagkatapos nito, dumating sina Cole at Katie para makasama si Gemma at binalaan siya sa sitwasyon. Sa puntong iyon, pumasok din si Christian sa vault at sinimulan ang self-destruct sequence ng pasilidad para sirain ang lahat ng ebidensya. Tinangka niyang patayin si Katie upang mapaurong si Gemma, pero ginamit ni Katie ang kanyang self-defense skills para baliin ang braso ni Christian. Pagkatapos kinuha nila ang susi para pigilan ang self-destruction ng pasilidad, ngunit hindi ito gumana. Nagtago si Christian sa likod ng pinto at nagsimulang magmonologo tungkol sa kanyang plano. Ngunit biglang lumitaw si Amelia sa kanyang likuran at pinatay siya.
Habang tumatakbo sila para iligtas si Tess, ginamit ni Amelia ang naputol na braso ni Christian upang ma-access ang motherboard. Biglang lumitaw si Megan at sinimulan ang labanan nila. Habang umaalis sina Cole kasama si Tess, bumalik sina Gemma at Katie sa vault at nakita si Amelia na kumukonekta sa motherboard. Sa pamamagitan nito, na-deactivate niya ang self-destruct at nagsimulang sumipsip ng kapangyarihan. Sinubukan ng dalawa na iligtas si Megan, ngunit sinabi nitong iwanan na siya dahil alam niyang may EMP bomb na inilagay si Gemma sa kanyang braso at balak niya itong gamitin. I see everything. I see the future. The past. I see an infinite universe we can rule for all eternity. And yet you never saw this. Makalipas ang ilang panahon, sinalakay ng FBI ang pasilidad ni Christian at nailantad ang lahat ng kanyang krimen. Nagpatuloy si Gemma sa laban kontra sa AI at kasalukuyang sumusulat ng isang talumpati sa kanyang computer. Bigla na lang lumitaw si Megan sa screen, isiniwalat na may backup pala siya sa bahay. Did we save the world or what?